Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapong ito. Naalala ko lang yung palaging reklamo ng ating mga kasamahan na si foreman ay nangungontrata or si foreman ay nagdi-design. So pag-usapan natin, ano ba yung magiging implication sa mga kwentong ito. Pagdating sa design, hindi naman magagawa ni foreman, yung pinaka-comprehensive na drawings or design details na ginagawa ng isang arkitekto. Sa kabila, aminin na natin yan na tayo rin naman mga arkitekto ay may mga natutunan din ng mga strategies or diskarte sa ating mga foreman. Lalo na yung mga hindi tinuturo sa eskwelahan. So, aminin natin yun. Hindi natin yun ipinagkakain. At hindi natin minamaliit yung mga kaibigan nating foreman. Kasi sa totoo lang, talagang malaking tulong sila sa atin and kasamahan natin sila sa industriya. Pero merong implications. No? Halimbawa, ang isang foreman ay nagsarili at nangontrata. At yung foreman ay hindi naman siya nag-aral ng arkitektura or nag-aral ng ininyero. Alam naman natin yan na by experience, karamihan. Pero ano ba yung magiging implication? Pagka nag-hire ang isang kliyente ng foreman lamang na hindi siya licensed contractor, kung hindi yan pinadesign and build services by administration sa isang architect or sa engineer. Pagka pumasok si foreman sa isang kontrata and may isang designer, for example, na architect, and later on, nagkaroon ng dispute sa project dahil sa nagkaroon ng effect, for example, sa quality dahil nag-divert halimbawa si foreman doon sa detail na sinasabi ng drawings and the specifications na inisyo na isang architect. And then umabot sila doon sa dispute resolution, or umabot halimbawa sa isang arbitration hearing. Ano yung magiging implication? Okay? Ang magiging implication doon, of course, pag present ng kliyente si foreman para sabihin halimbawa ng kliyente na tama ang gawa ni foreman, kung bakit siya nag-divert doon sa drawings and specifications ng isang architect, pero later on sumablay halimbawa, naging non-functional. And bigla na lang sinisi halimbawa ni owner yung architect dahil sinasabi ng owner halimbawa na effectin niya ng ibang system ng design mo. So pwede bang sabihin yon na talagang tama, at mabibigyan ng weight ang strategy na ginawa ng foreman na wala sa drawings and specifications? Ang implication niyan ay siyempre maki-question ang credibility ng foreman. May mga recent cases and jurisprudence na yan sa isang non-licensed contractor na hindi sila palaging nababayaran dahil naki-question yung credibility, lalo na kung ang isang contractor ay nagre-represent sa kanya ay hindi architect or engineer. Kasi ang practice sa construction, kailangan ng license to practice, dahil ang license to practice ay yan ang nagbibigay ng fitness to an architect or an engineer or a contractor to perform the works that they have been tested by the regulating body na pwedeng mag-perform. Kaya binigyan sila ng lisensya. So kung ang foreman, halimbawa, ay present mo sa
isang arbitration proceedings, ang unang itatanong sa kanya ng abogado, ng architect or engineer is that, are you a licensed architect? Or are you a licensed civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer? So pag sinabi niyang, hindi ako lisensyado, nag-aral ako ng engineering or nag-aral ako ng architecture pero hindi ako nakapagtapos, so ang iyong credibility ay questionable na. O, kasi ang titingnan dyan kung bakit tinatanong kung licensed architect or civil engineer ka, dahil ang may lisensya lamang na binigyan ng Professional Regulation Commission through their respective board, Board of Architecture, Board of Engineering, ang fit to perform works attributable to the scope of practice ng architects or civil engineers. So instead na makapag-claim, halimbawa si owner ng compensation na sinasabi niyang mas tama ang gawa ng foreman or non-licensed architect or engineer compare doon sa design ng architect or engineer, hindi siya babayaran. Probably, ganun talaga yung magiging scenario. In some jurisprudence, ang sinabi lang doon ay pwede lang sila bayaran ng compensation based on quantum meruit. No? At yung quantum meruit, in English form, it says that as much as they deserve. So, ibig sabihin, pag sinabing as much as they deserve, ay equivalent lang doon sa compensation ng trabaho, if ever, or kung ano man yan. Pero pagdating sa mga damages, hindi mabibigyan, kasi discretion ng court. Dahil halimbawa ay nabasag ang kanyang credibility, that he is not fit to perform the practice of an architect or an engineer. So, yun yung implication pag nag-hire tayo or yung owner nag-hire ng non-licensed contractor compare doon sa licensed contractor, licensed architect, or civil engineer, or other allied engineering professionals. So, yan lang maibibigay kong learning sa hapong ito at magandang hapon sa lahat.